Okay, hello sa panibagong video ko. Ituturo ko naman sa inyo ngayon yung paggawa ng kinilaw. O, tong kinilaw na to, Bisaya version, no? Kamigin style, no? So yung kinilaw na gagawin ko, isda. O, isdang kinilaw. O, flying fish tong isda na to. O, flying fish, bakit? Kasi nga, flying fish talaga. O, yan, no? So, kaya flying fish ang pinili kong kinilaw kasi nga, mas mura kasi. Pwede namang tambakol, pwede namang bangus, o kung ano pa yung gusto yung isda na pwedeng ikilaw. Pero ito yung mga ingredients, no, kung paano. So, flying fish. Tapos, syempre, yung luya o ginger yan, natadtad na maliliit. Tapos, kamatis, maliliit din. Sibuyas. Tapos, sili, syempre, napaka-importante. Pero huwag nyo munang ihahalo kung yung mga anak nyo gustong kumain. Baka ayaw nila na maanghang. Pakuhain nyo muna sila. Syempre, sa Bisaya style, no, o baka sa buong Mindanao yata, gumagamit sila. Tabon-tabon. O, ang tabon-tabon, parang chiko. Ang tigas, oh. Hindi to chiko, ha. Tabon-tabon. O, bubuksan ko to kung paano gawin, no. Tapos, syempre, ang masarap sa lahat yung suha. O, medyo luma na nga kasi ang tagal na eh. Ang tagal ko na nagkikilaw. So, naisip kong i-video. Suha, napakabango, parang bulaklak. So, ito siya. Syempre, paano paghiwa ng flying fish, o, naganda na akong tatlo para mabilis lang. O, flying fish, slide, tapos pag slide mo yung kutsilyo. Yan. Yan. Pag slide nyan, taas mo yung palikpik para makuha yung pinakalaman sa taas. Ayan, o. Ayan na yun, laman niya, di ba? Ang ganda. O, next. Ang taba ng flying fish, o, sariwa. Ang taba. Okay, next. Hiwa ulit. Slide. Yan. Tapos, kunin mo yung palikpik para makuha. Ayan. Ayan, hiwa na siya. Ayan, sige. Isa. O, tapusin ko na yung dalawa para makita, ano? Ayan, slide. Ayan, sagad. Tapos, angat mo yung palikpik ko, yung pakpak niya. Putol. Ayan yung pinakalaman niya. Taba ng isda, oh. Maganda. O, flying fish. Ayan, pinakamura kasi ang flying fish, kaya magandang pinakakilawin. Ang tambakol kasi, tuna, bangus, medyo may kamahalan. O, yan. Yan. O, last na to, ha. Tapos i-demo ko na kung paano itimpla. So, ito yung flying fish ulit to, ha. Slide lang sa buto niya. Tapos, angat mo yung pakpak niya. Tira sa taas para makuha mo yung pinakalaman din sa taas. Sayang kasi. Ganda ng laman, di ba? O, next, ayun, o. Ayan. Next. Slide. Para makuha. So, itong mga to, ang dami, o. 1 kalating kilo to, eh. Ang dami. Pwede pa yan kung tutuusin. Kung gusto mo magsabaw-sabaw, lagyan mo ng tanglad, talbos ng kamote, okra, ilagang mo, kamatis, higup-higup ka ng sabaw. Pero ako, may pusa kasi ako eh. Papakain ko na sa pusa ko. Kung baka may aso kayo, iprito nyo, ipaksiw nyo, pwede naman para sa mga alaga nating hayop. No? So, ayan yun, di ba? Ngayon, next. Ayan, so, pagsamasamahin ko na siya. Ayan. So, papakita ko naman sa inyo ngayon, ano ba yung laman ng tabon-tabon? No, yung tabon-tabon. O, linisin mo na sandali ito, ha. Yung tabon-tabon, ang laman ng tabon-tabon, ito siya, bubuksan ko, ha. Para hindi to chiko, ha. Sa Bisaya, tabon-tabon. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog. Antigas. O, ang laman niya, ganyan ang hiwa niya. Alis natin muna to. Kasi matigas, eh. Tapos, mag-iingat kayo. Online din to nakakabili. I-type nyo lang, tabon-tabon. Anong purpose ng tabon-tabon? Pampawala ng lansa. Eh, pag ito, hinalo nyo na sa kinilaw, eh, parang yung sabaw, eh, parang gusto nyo na higup-higupin. Ang sarap. So, matigas, di ba? So, ayan naman ang tabon-tabon. Mapakla siya na hindi mo maintindihan, basta mapakla. Pero, paano siya gawin? Siyempre, kailangan mo ng kutsara. Ayan. Kakayurin nyo siya ng kamay. Basta magugas kayo ng kamay, ha? Kakayurin nyo siya ng parang ganyan. Kayod. O, medyo, pag nakayod nyo siya ng ganyan, o, siguro i-pause mo muna yung video. Pag natapos na, tsaka mo i-video ulit. O, ayan, ha. Nakayod ko na, ha. Yung unang-una, nakayod ko na yung una. Ito yung pangalawang kalahati niya. Kakayurin mo lang. Huwag na masyado yung parang kayod na malalaki. Maganda yung parang halos na powder siya. Pero malagkit kasi ito, eh. Malagkit. Ayan. O, hindi to ibubuhos, ha. O, kunyari, tapos na. O, pero tapos naman talaga. Hindi kunwari. Ayan. Ayan. O, tapos na. Ito yung tabon-tabon. Ayan. Ito yung laman niya. Ayan. So, lalagyan natin siya ng suka. O, kuha akong suka. Ayan, suka.
Itong suka ko na to, pwede namang yung mga ordinary suka, dato puti. Pero ang sa akin kasi meron ako ano yung paumbong binigay galing Pampanga. Ayan. O tabon-tabon, ang isang tabon-tabon, sabi nila, wala naman tagang ratio Pero sabi nila mga nakausap ko, isang tabon-tabon, 1 kilo. Ayan. Ayan. So parang halos may ibabawan lang ng suka yung tabon-tabon. Ayan. Okay na. Balik na din to. Tapos, pipiga-pigain mo ng ganyan yan. O, kung malinis ang kamay mo, ako sure naman ako malinis kamay ko, mas maganda. Nandiyan ang lasa sa kamay Yan. Tapos, pag napiga-piga mo ng ganyan yan, syempre, kukuha ka na ng salaan. Yan, salaan ha. Habang pag-ipiga-piga mo yan, i-ready mo na yung lalagyanan mong kasi, yung pinakakatas nitong tabon-tabon mamaya, ilalagay natin doon o ihahalo doon sa kinilaw. Siyempre, ang kinilaw, ang basic niyan, di ba? Sibuyas, kamatis, kalamansi. O, di ba? Walang bawang Yan. Tapos suha, kalamansi, meron din yan. Ngayon, sasalain mo na yan. Kasi yung sapal niya, huwag mong isasama. Yan. Okay? Napakasarap niyan. Kasi walang lansa. Tapos, pag dinilaan mo itong tabon-tabon, mapaklayan Pero, syempre, wag mo namang, dilaan. Gusto mo ng lasahan. So, ganyan siya. Okay? Napiga ko na ng gusto. Dapat malinis yung kamay nyo, ha? So, ayun yung katas niya. Kahit naman hindi perfect na salang-sala. Kahit may konting-konting sapal, di mo talaga mapaperfect yan Maliban kung talagang telang pinong-pino. So, ayun siya. Okay. Tapo na siya. Okay, ano siya, ha? Okay, next tayo. So, ito na yung mga ingredients. Ayan ha, tabon-tabon, luya, sibuyas, bawang. Tatapon na to. Tapos, syempre, yung suha natin, ito, hindi siya yung lemon na, lemon to pero hindi ko alam kung native to May malaki kasing lemon na ganyan kalaki. Pero ito, yung bango niya, halos times 10 sa sobrang bango niya. Pero lemon kasi malalaking ganyan, pwede rin naman yun kung wala kayong makuha nito. Pero online, meron din itong ganito kaliliit. Tapos, biyakin mo yan. Parang ipipiga mo to na parang kalamansi. Pampabango, napakabango niya talaga, promise. O, 1, 2, 3, pwede. O, ito mo, napakabango. Hindi siya yung kasimbango ng lemon na nabibiling ginagawang juice. Ito, kakaibang lemon. Pero isang species ng, ayan O, ngayon, ito namang mga kinilaw na isda. Paano yung hiwa? Parang i-cube mo lang ba? Cube. O, 3, 4, hanggang 5. O, dito bibilisan na yan ha. Para kasi, o 3 hanggang 4, o minsan 5. O yan ha. O ngayon, siguro i-post natin ulit yung video kasi marami-rami ito. Tapusin ko lang para makita na mamaya. Okay. O sige, pause muna ang video. Ayan, so nahiwa ko na ha. Ito na siya. Yan, nag-pause lang kasi nakailang hugas na ako nito kanina bago hiniwa. O siya nga pala, nakalimutan ko ha. Bago hiwain yung flying fish, tanggalan nyo ng hasang. Para kung gusto nyo kainin, sabawan, may wala nang hasang. So, ito na siya ha. Ito na yung flying fish. O, isang hugas na lang kasi nakaraming hugas na ako kanina na ito Ayan. So, mild na hugas lang naman ang kailangan. Ayan. O, kukunin ko yung, yung salaan para mabilis. Ayan. So, ito na siya. Isa. O, isa pa. Sigurado. Huwag naman yung grabing hugas kasi baka tumabang na ng gusto yung isda. Pero okay lang din naman. Lalo't pag sariwa, okay lang. Ayan. So, okay na siya. So, i-drain lang natin to ng mabuti. No? Ayan. Drain lang natin to mabuti. Okay, na-drain na ba? Okay, drain na yan. Pag na-drain na yan, ipag-mix na lang natin lahat ng ingredients. Okay. So, yung mga ingredients ulit, ito na. Siyempre, yung sibuyas. Ayan, sibuyas. Wow, sarap. Sarap tingnan. Ulatin ko na para masarap. Sibuyas. Kailangan malinis ang kamay. Kahit anong mauna, pwede. O, sibuyas, luya, kamatis, o halo-halo na. Walang bawang ha. Hindi ko alam, pero ayoko ng bawang nahilaw sa kinilaw Tapos, siyempre, kailangan natin ng panghalo. Yung panghalo ay ito na. Yan. Ayun ang sarap Tapos, siyempre, yung ating tabon-tabon concentrate. Ayan.
Pinakasabaw yan. Pero dahil, kukunti tubig. Ayan. Kakamayin ko na. Malinis yung kamay ko eh. Nandyan ang pinakalasa eh. O tapos, pwede na isabay yung, pwede na palang isabay yung, salaan nga be, yung suha. Ayan, yung suha oh. Yung napakabangong suha. Napaka-importante sa akin dilaw na ito. Pero kung wala ka namang suha, minsan nga walang tabon-tabon, walang suha, pwede na rin, wala na rin. Pero, iba talaga ang lasa pag merong suha, tsaka tabon-tabon. Kakaiba. Kaya ako nga binidyo eh. O, 2 hanggang 3 suha to. Napakabango. Ang bango-bango ng amoy. Kakaiba yung amoy. Dinamihan ko na. Marami kasi. Binigay lang sa akin to eh. Galing Camiguin to. O, shout out pala kay Ramon Gabresa. No? Tsaka sa mga opiso ng Camiguin Island sa Mindanao yan. Yan. O, sa lahat ng mga Bisaya, shout out. Yung kinilaw natin, oh. Ito na, oh. Ayan. Tapos, kalamansi. Salain ko na yung buto ng kamay ko. Yan ang mga Bisaya eh. May isang nahalo. Yan ang salaan ng Bisaya. Kalamansi sa kamay. Basta sure nyo lang, malinis yung kamay nyo ha. Talagang malinis. Okay, malapit na. Tapos, hahaluin na natin to. Siyempre, lagyan natin ng konting, yung iba naglalagay silang magic sarap eh. Pero, siguro ako baka hindi na. Depende sa tingnan ko ha. Tapos, siyempre, konting asin din. Importante yun. May bechin pa nga eh. Tapos, konting-konting paminta. O, estimate ko lang ha. Ayan o. Asin. O, konti pa. Ayan. Okay na yan. Palagay ko. Tapos, pag kinulang, malinis yung kamay ko. Malinis. O, shout out ha sa mga alam ng bahay ko. Mga kabrad ko ha. May kinilaw dito. Ayan. Nako, tikman ko nga ha. Tikman ko ha kung ano yung... Ayan, nahalo ko na ha, nahalo ko na. Lalagyan ko siya ng paminta. Pamintang, ano ha, durog ha, powder. Huwag yung crack. Powder talaga. Konti lang. Kasi pag buo, syempre, mangangata mo yun eh. Ayan. Ayan. So, napaka sarap na. So, palagay ko ready na to. Titikman ko ha. Tikman ko. Tingnan ko. Op, hindi ko pa rin side yung kutsara kasi naku, sobrang sarap. Napakasarap, promise. Siyempre, medyo matabang pero ang sarap, napakasarap. Ito yung sabaw niya oh. Yung higupin kasi serving spoon eh. Siyempre, pag tapos na yung kinilaw natin, yung pinakasekreto sa lahat, ang pampagana sa buong mundo, siyempre ang sili. O, depende na lang yan sa dami ng sili na gusto nyo ha. Kasi, may iba ayaw ng sili. Pero, maganda kasi ang sili sa katawan. O, bakit naging maganda sa katawan? Diba, pag kumakain tayo ng sili, kahit nakatayo ka lang, nakaupo ka lang, pawis na pawis ka. O, yung rotation ng dugo, maganda ang sili. Kaya, lagyan natin ng sili. Sili, ayan o, sili. Tagtry natin ng sili. Ayan. O, kung gusto nyong pakuhain yung mga anak nyo, ayaw ng sili, pakuhain nyo muna bago nyo lagyan ng sili. Tapos, huwag muna super anghang ilagay nyo. Mga ilang piraso lang muna. Tsaka, paibabaw nyo lang muna. Ayan. Kasi, baka sumobra naman ang anghang. Maganda yung parang naglalaban yung anghang tsaka yung lasa. Ayan. So, may sili na. So, ayun yung kinilaw na Bisaya style with tabon-tabon and suha. Ayan. So, yan ha. So, shout out ha sa mga Bisaya. Napakasarap nito, no? So, napansin nyo may mga buto-buto, di ba? Yung parang palikpik. Alam nyo ba kung bakit naiiwan yan? Hindi tinatanggal yan? Sikreto kasi yan. Sa mga nag-iinuman, kung ito hindi inaalis to, yung mamumulutan, subo lang ng subo kasi walang delay sa bunganga dahil walang sabit. So, pag ito kinain mo, kainin ko na, matik yan, o pwede mong hawakan na rin, makakapa ng bibig. Sarap. May delay. May delay sa pagkuha, no? So, ayun yung isa sa dahilan niya. Tsaka pwede rin siyang hawakan. Okay, pero kung pambahay lang, pwede naman tanggalin na para
dire-diretso yung kain. O, yan ha. Ulitin ko. Kinilaw, Bisaya style, tamigin. Sa mga Bisaya, yan. So, yun na yung kinilaw na masarap. So, sana may natutunan tayo. No? Shout out sa lahat ng Bisaya. Thank you. Maraming salamat po sa panonood.